Hello mga kaligaya, welcome back sa ating vlog. Ngayong hapon, ating i-address ang mga tanong ng mga tao. Sabi niya nito, if somebody committed suicide, is he or she can't go to heaven? Is that mean they can't go to heaven? Siya ba ay hindi makakapasok sa langit? Ayan, bago nating i-address yan mga kaligaya, tutukuyin muna natin o ating i-identify ang cause ng depression. Diba? So, ang tao kasi, kapag siya ay gustong mawala na dito sa mundo dahil yan sa depression. Okay? First, ang tao ay makakaramdam muna ng so much worries. Okay? Ang dami niyang mga worries sa buhay. Kaya, minsan, ito ay ang rason na nahuhulog into depression. So, let's identify the cause of depression. Ang una sa ating listahan dito yung sabi niya, conflict with friends. Ito ay common sa ating mga kabataan ngayon na mayroon silang conflict sa school. Okay? Mayroon silang kaaway. Kaya they committed, it's easy for them na i-end up yung kanilang buhay to escape the situation. Ayan. Sunod, unfulfilled dreams. Unfulfilled dreams. Ito yung mga taong na may gusto silang abutin pero hindi nila nakukuha. Okay? Unfulfilled dreams. Next, breath. Ang daming naririnig ng isang tao na sa buhay niya na mayroong threat, no, na mayroong gustong pumatay sa kanya. So, para madali or para maka-escape siya, it's easy for him or to her to end up his or her life. Okay. Next is unsolved problems. Ito yung mga taong wala ng pag-asa talaga na ma-resolve pa ang kanilang mga problema. Next one, family conflict or war within families, 'di ba? Kahit yung sa mga relatives lang. At yung iba na hindi nila nakayanan yung mga problema sa kanilang pamilya, ito yung kanilang solusyon. Okay, balikan natin yun kanina. No, thousands of people nowadays who deliberately seek death as a way of escape. As a way of escape. Okay? This is the burden, the truth of life, na kung saan lahat ng mga tao na mayroong problema ay gustong takasan. Anyway, may mga problema ang lahat ng tao. Lalong-lalo na ito ang problema sa pera. Right? Kasi pag wala silang pera, makakaisip sila ng makagawa sila ng kasalanan, 'di ba? Just to provide the needs of their family and themselves. Ayan. So, ang number one talaga ng problema ng tao ngayon is ang pera. Okay? Have you noticed, lahat ng mga tao ngayon ay they try their best, they give their best for the sake of money. Kasi kapag wala silang pera, yun ay malaking problema na. Okay, titingnan natin. The Bible tells us that death is no dream or sleep, or hindi ito yung tinatawag na kahit patay ka na, nandyan pa rin yung kaluluwa mo sa mga loved ones mo, nagbabantay. No, titingnan natin. But it's bring us into the presence of the eternal God. Ito pala yung death. After natin mamatay, ay ang ating haharapin ang presensya ng ating Diyos. The one who created you. The one who created us, who gave us life. Yun yung ating haharapin. To whom, sabi niya, we must give an account. The Bible tells us in Hebrew chapter 9, verse 27, basahin ko nga dito sa Bible, sabi niya, everyone must die once, then they are judged. Everyone must die once, then they are judged. So, ang Panginoon ang siyang humusga sa atin. Sabi niya, bakit mo end up? Bakit ka nag-suicide? So, sabi ng mga tao, is it good to commit suicide? Definitely, no. Harap tayo sa harapan ng Diyos after death. Ayan. Kaya hindi solusyon ang magpakamatay or magbigti. Ayan, God gave us many outlets. Madami tayong pwedeng gawin sa mga problema. Pwede nating i-share sa iba, sa ating friends, at mismo pwede din tayo makalapit sa Panginoon kapag mabigat na yung buhay natin, yung puso natin at saka yung isipan natin. Matthew 11 verse 28. Jesus said, "Come to me, all of you who are tired from the heavy burden you have been forced to carry. I will give you rest." Come to me, all you who are heavy laden, and I will give you rest.
Ayan, yan po ang invitation lagi ng Panginoon sa atin. Every time we are depressed, every time we are lonely, we need to come to the presence of God. Siya lang yung Panginoon na makakabigay sa atin ng kapahingahan. Siya lang ang nagbibigay sa atin ng solusyon. All we need to do is to come to His presence. Huwag na nating i-normalize, please, ang pag-commit ng suicide dahil hindi ito maganda. Please share this video to those ones na alam mo na nagsasuffer ng depression. God bless everyone.